Ano itong $180 billion na plano o 10.6 trillion piso para sa infrastruktura ng Pilipinas sa 2023 na ikalulugi ng ginhawa ng China. Isang bagong simula para sa bansa. Sa kabila ng mga pagsubok na dinaranas ng buong mundo at ng ating bansa, tila ang Pilipinas ay tahimik ngunit determinado sa pagbuo ng isang plano na maaaring maging daan upang makilala hindi lamang bilang isang arkipelago ng mga isla, kundi bilang isang makabagong powerhouse sa rehiyon ng ASEAN. Ngunit hindi madali ang plano sa isang bansa kung saan ang matagal na kakulangan sa infrastruktura ay naging dahilan ng pagkakapalam sa pag-unlad. Maraming nagtataka, kaya ba talaga ng Pilipinas? May sapat bang kakayahan ang pondo para maipatupad ito? Minsan mo na bang naisip kung bakit napakahalaga ng infrastruktura? Para sa marami, ito ay simpleng kalsada, tulay o gusali lamang. Ngunit para sa mga ekonomista, ito ang literal na backbone ng isang maunlad na bansa. Ang mga kalsada ay nagturugtong ng mga lugar at nagbabawas ng oras ng paglalakbay. Ang mga tulay ay nagbubukas ng oportunidad para sa mas mabilis na daloy ng kalakalan. Ang mga paliparan at seaport ay nagpapabilis ng koneksyon sa pandaigdigang merkado. Sa ilalim ng Build Better More, ang Pilipinas ay nagsisimula ng maglagay ng pundasyon para sa isang mas maliwanag na hinaharap. Ang plano ay ambisyoso, $180 billion o 10.6 trilyong piso ang inilaan upang pondohan ang mga proyektong magbabago sa mukha ng bansa. Kabilang dito ang mga malalaking proyekto tulad ng New Manila International Airport, isang 2,500 hektaryang airport city na magbabawas ng trapiko mula sa NAIA, nakaposisyon upang maging bagong sentro ng transportasyon sa Luzon, at ito'y magbibigay ng libu-libong trabaho sa Bulacan at kalapit na mga lalawigan. Ngayon din ang Metro Manila Subway, ang kauna-unahang subway system ng bansa na may habang 36 kilometers. Idinisenyo upang magdala ng higit 365,000 pasahero araw-araw, makakapagbigay ng mabilis, ligtas at maasahang transportasyon mula Valenzuela hanggang Parañaque. Gayon din ang Manila Bay Reclamation Project, isang napakalaking reclamation project na naglalayong gawing komersyal at residential na hub ang Manila Bay. May kabuuang sukat na 553 hektarya na 3 beses ang laki ng Bonifacio Global City. At hindi lang ito usapin ng konstruksyon, ang bawat proyekto ay dinisenyo upang maging self-sustaining na magdadala ng pangmatagalang benepisyo para sa ekonomiya at turismo. Ano ang papel ng China, kaibigan o karibal? Ang China bilang isa sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo ay matagal nang aktibo sa mga proyektong pang-infrastruktura sa Pilipinas. Ngunit narito ang malaking tanong, ano ang epekto ng plano ng Pilipinas sa China? Habang tumataas ang kumpiyansa ng mga Pilipino sa sariling kakayahan, unti-unti namang nagiging independent ang bansa sa pagkuha ng pondo at teknolohiya. Ang Public-Private Partnership Programs o PPP halimbawa ay nagbibigay ng mga transparent at epektibong paraan upang pondohan ang mga proyekto. Sa kabila ng mga soft power moves ng China, mukhang ang Pilipinas ay may sariling direksyon na hindi naganap na umaasa sa pandaigdigang superpower. Ngunit ito ang totoong laban, may isang pagsubok sa loob. Hindi may kakaila na ang $180 billion na plano o 10.6 trilyong piso ay may kasamang napakalaking hamon. Una, kakulangan ng pondo. Kahit na suportado ng gobyerno at pribadong sektor, malaki pa rin ang magiging utang ng Pilipinas upang maipatupad ang ganitong kalaking proyekto. Pero, paano kung totoo ang kayamanan ng mga Marcos? Hindi kaya ito ang magiging daan para sa pagpupundo nito? Isa pa sa mga issue ay ang right of way issues, ang mga lupa na kailangang bawiin
para sa mga proyekto ay madalas nagiging sanhi ng pagkakaantala. Pangatlo, polusyon at urbanisasyon. Sa gitna ng pag-unlad, paano natin matitiyak na mananatiling balanse ang kalikasan? Gayunpaman, patuloy na nagkakaroon ng progreso sa pamagitan ng masusing pag-aaral, maigpit na regulasyon at modernong teknolohiya. Ang mga problemang ito ay inaasahang malalagpasan. Tayo ay nasa bagong dekada ng progreso. Isipin mo ang 2030. Halimbawa nito ang Mindanao Railway Project ay kumukonekta sa mga pangunahing lungsod ng Mindanao na nagbibigay daan sa mas mabilis na kalakalan at turismo. Pangalawa ang Davao City Bypass Tunnel. Ang kauna-unahang long distance tunnel sa bansa ay nagbabawas ng oras ng paglalakbay sa kalahati. Gayon din ang Central Luzon Link Expressway na nagkokonekta sa Tarlac at Nueva Ecija ay nagpapalakas ng agrikultura at kalakalan sa rehiyon. Ito ang Pilipinas na hindi mo pa nakikita noon, mabilis, moderno at handang humarap sa hinaharap. Bakit dapat kang magmalasakit? Ang $180 billion na plano na ito ay hindi lamang para sa gobyerno, ito ay para sa atin. Ang bawat kalasada ay makakapagpadali ng ating paglalakbay patungo sa ating mga pamilya. Ang bawat paliparan ay magdadala ng mga bagong oportunidad sa ating mga negosyo at ang bawat proyekto ay magbibigay ng mga ligtas at maayos na kinabukasan para sa ating mga anak. Ngunit hindi matatapos ang kwento dito habang ang plano ay mukhang makapangyarihan sa papel. Ang tanong ay, kakayanin ba natin itong ipatupad? Ito ang ating pagkakataon na magkaisa bilang isang bansa. Sa halip na maghintay sa resulta, bakit hindi natin simulang mag-ambag ngayon? Magtanong, ano ang magagawa mo para suportahan ang mga proyektong ito? Makilahok, maging bahagi ng pag-usbong sa pamamagitan man ng pagbabayad ng tamang buwis o simpleng pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa mga proyekto. At pangatlo, magtiwala na sa kabila ng mga pagsubok at mga problema sa Pilipinas, ang ating bansa ay patuloy na aangat sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Ikaw ang bida sa kwento ng Pilipinas. Sa kabila ng lahat ng hamon, ito ang ating sandali upang patunayan na kaya ng Pilipino. Kaya ano ang gagawin mo? Manonood lang ba o magiging bahagi ng isang mas maliwanag na bukas? Jeremias 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and the future. Sa gitna ng napakalaking mga plano para sa infrastruktura ng Pilipinas, makikita rin natin ang plano ng ating Panginoong Diyos na mas malawak at mas makapangyarihan. Habang ang gobyerno ay gumagawa ng mga hakbang upang itayo ang bansa, ipinaalala ng talatang ito na ang ating Panginoon ay may sariling plano para sa bawat isa sa atin, mga planong nagbibigay ng pag-asa at kinabukasan. Ang plano ng ating Panginoong Diyos ay hindi laging malinaw agad, tulad ng maraming mga proyekto na nangangailangan ng panahon upang makita ang resulta. Gayunpaman, tayo ay tinatawag na magtiwala at magpatuloy sa paggawa sapagkat alam natin na ang bawat hakbang ay bahagi ng mas malaking plano at mas magandang layunin ng ating Panginoong Diyos. Kung ikaw ay nakakaranas ng kabigatan, tandaan na ang plano ng ating Panginoong Diyos ay para sa iyong kabutihan. Gaya ng infrastruktura na itinatayo ng bansa, tayo rin ay tinatayo ng ating Panginoong Diyos araw-araw upang maging matatag at handang harapin ang hinaharap. At huwag tayong panghinaan ng loob sa mga paghihintay o pagsubok sapagkat ang plano ng ating Panginoong Diyos ay mas mataas at mas mabuti kaysa sa kaya nating maunawaan. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong dakilang plano para sa aming buhay. Tulungan mo po kami magtiwala sa iyo. Kahit hindi namin lubos maunawaan ang lahat ng mga nangyayari, gabayan mo rin ang aming bansa sa mga proyektong ito at naway maging daan ito sa tunay na kaunlaran at pagkakaisa. Sa iyo po namin binabalik ang papuri at pasasalamat o aming Panginoong Diyos at patnubayan po ang bawat isa at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin.
at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito'y aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na walang iba kundi ang aming Panginoon Jesucristo. Amen.